Let's pray, Lord. Salamat kayo. Father, salamat kayo. Ano na po kabuntagon ngay mo aming gitapok Ginoo para maminaw sa imong pulong. Holy Spirit, ikaw Lord ang mga tag og revelation sa mga. And have your way, Holy Spirit, help us na ma-apply na mo. Tanan na mo nga ma-receive in Jesus name. Amen. So good morning. No naana ta karon sa Romans 12, no? And of course no na-discuss naman nato tong Romans 9, 10 ug 11, how no the Lord no shows his sovereignty no sa Israel, and of course sa tuwa pod. And mo na gina-share po nato sa verse, share ni Anshin sa verse 9 and sa verse 10, kita pod nato didto ang righteousness sa Ginoo and the way he leads people to uh, grant his righteousness, no, in verse 10. In verse 11, dito po nato makita kagahapon ang faithfulness sa Ginoo sa Israelites or sa mga Jews, and tungod sa ilang hardened nga heart na available na noon ang good news, ang gospel sa tuwa. And of course no, wala gyud niya gipabayaan ang mga Israelites kay promise man gud na niya. And mangita yun na gyapon siya og pamaagi, no, nangita gyapon siya pamaagi even sa last days na to, no, or pagbalik ni Jesus Christ, makita man nato sa book of Revelation how the Lord no restore gyapon niya ang Israel. And diri sa verse 12 start um verse Romans chapter 12 verse 1, iyang ingon diha, therefore I urge you brethren by the mercies of God to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Now, abi man gud nato ang worship sa Ginoo is kanang magluhod ra, mag-praise and worship sa simbahan. Mao na ang ang form of worship. Pero unsa may ginapangayo di ay sa Ginoo sa ato no, ang iyang gingon diri, sa tanan na kong gipanghimo sa inyo or in view of God mercies, nga na siya diha, offer your body. Wala niya gingon diha, i-offer nimo ang imong kwarta sa Ginoo. Ang ingon niya, offer your body. So ang Ginoo gusto niya to ang body, no? So may imagine man pud nimo pud, no, like for example, si Kwan, si tawag ani si Roslyn, no, for example si Roslyn, ginalutoan niya si Arnel. Ga-serve siya ba, ga-serve siya, hinahatagan niya pagkaon o hatagan nimo siya og kwarta. Pero ang body ni Roslyn is ihatag niya sa uban, dili niya ihatag kay Arnel, dili na tinuod nga love niya si Arnel. Tama? Ngano man, wala man niya gihatag iyang lawas kay Arnel. Gihatag ra man niya ang kwarta og food og service. Same na sa Ginoo. Ang ginapangayo sa Ginoo sa ato is not our service, not our body, ay not our money, but our whole being. Ato ang body. Nakuha ninyo? So, gusto ni God exclusive ang imuhang body sa iya. Gusto ni God nga kita devoted juta sa Ginoo. Mao na niya siya, offer your body. Niya na siya diya. No, makita ninyo, unsa man diay nato pag-offer sa tong body sa Ginoo. Kung tanawin ninyo ang offering ni Moses kay God sa Leviticus chapter 1, ang iyang offering sa Leviticus chapter 1 is ginaputol-putol nila ang offering. Pasabot nga when you offer your body to the Lord or when you offer your body to God, kailangan putlon-putlon nimo. Dili nga kanang gabson nimo imong lawas, but you need to cut it into pieces ang imong pag-offer sa body nimo sa Ginoo.
No, makita nimo nga, Lord, akong i-offer akong body sa imo, dili na sa inyo nana nga tibuok. Kay sa offering ni Moses sa Leviticus chapter 1, ginaputol-putol man nila. Like for example, ang burnt offering nila Moses is ang skin sa animal putol-putlon nila, ang pigyon nga i-offer nila is tungaon nila ana. So inguna na ang pag-offer nato sa Ginoo. Same sa ato you need to first offer nimo ang imong eyes kay Lord. Oh, Lord, nga kini akong mata Ginoo, nagamit na ako nitong una og kanang dili maayo, nagamit na ako sa hugaw nga mga movies, pornography, scandal, mayon na. So, Lord, right now akong i-offer sa imo ha. That's how you offer it to the Lord. Mo na yang dia, offer your bodies as a living sacrifice to God. That is pleasing to Him, and that's the spiritual form of worship. So, unsa may una, no? Ihatag nimo imong eyes kay Lord. Lord, akong i-offer sa imo mga kog pasaylo Ginoo. Kay kini nga mata dili maayo ang gigamitan nako before. Next, i-offer na pud nimo imong dalunggan. Lord, nga kini nga dalunggan puro lang ni pamalikas ang ako ang nadunggan, puro ra ni mga dautan nga music ang akong gipasulod ani. I offer it to you. And diri pod sa ako ang tiil, Lord, ang akong i-offer pod nako akong tiil sa imo nga kini nga tiil Ginoo, mga kog pasaylo kay laagan kay nitong una maski asa ra mo abot adtong kabuang. And maski asa lang ni padulong, Lord, padulong inom, padulong og sugal, padulong lang maski asa, Lord, padulong kabuang. Karon Lord, ako aning i-offer sa imo. And next na pod ang akong kamot Ginoo. Lord, kini nga kamot mga kog pasaylo ani, kini nga kamot gigamit ra na ako nig panumbag, gigamit na kog panagpa, ginagamit na kog masturbate, gigamit na ko og sugal, kini nga kamot akong i-offer ni sa imo, Lord. And pwede pod ang imuhang kuan kanang bodily desires nimo. Pwede nga kini Lord nga akong desire tong una is wa ko laing gina-desire is kabuang. Laing ko gina-desire is mga lustful nga maka-please sa akong lawas. Kini nga ako ang mga desire puro rakaon. So Lord, ako ning i-offer sa imo kini ako ang mga bodily desires. And pwede pod ka nang moingon ka nga Lord kini nga lawas maka-glorify na sa imo That's how you offer your body. Kay ingon ana ang pagdawat sa Ginoo didto sa mga offering nila Moses dito sa Leviticus chapter 1. Tanawon na ninyo no nga giputol. So same sa tuwa. Tagi-tagion na nimog hatag. Lord, di maayo ni akong kamot. Akong i-offer sa imo. Lord, kini ako ang bakba Ginoo nga magsigirag pamalikas. Kini akong bakba Ginoo nga puro ra kabuang. Puro ra ka ng kabuang ang masulti. Puro ra joke-joke ang masturya. No? Nga makapasakit na sa uban sa tao. Ako ning i-offer sa imo Lord. Gamita Lord kini nga baba para sa imong kaymayaan nga maka-encourage og ubang tao. That's how you offer your body. Nasabtan ba nato? Ano dali ra kayo mohatag og tithes. Dali ra yun kayo mo offer og money. Pero ang pangutana, nahatag ba nimo imong isip sa Ginoo? Wala pa kag una-una og dautan. Wala ka ba isip og last? Nakuha nato? Dali ra kay mo praise sa Ginoo diya sa Sunday service. Ang pangutana pag uli nimo sa imong balay, kumusta imong baba? Na-offer ba nimo kay Lord totally? Wala pa ka pamalikas? Wa ba ka pamakak? No? So unsa may dawaton ni Lord? Nagtuo ka ma-bribe nimo si Lord sa imong tithes? Dili. Mas malipay si Lord nga i-offer nimo imong body. Dili nimo siya pwede suhulan. No? Dili pwede nga perfect kay ka, umayo ka muhatag og tithes. Pero ang imong mata, ang imong isip, ang imong bakba, ang imong batasan sa inyong balay, di mao. Nakuha na to. Pwede maayo ka mo taas og kamot nimo diya sa simbahan, nilakilak pa ka diya. Pwede nga kompleto ang imong tithes and offering. Pero wala jud na offer imong body. Dili na siya pleasing na worship sa Ginoo. Mao na nga ang tinuod
nga worship nga makalipay sa Ginoo is you offer everything, imong body sa iya ha. Nga kanang imong bakba, imong mata, imong dalunggan, iyaha exclusive, dili sa kalibutan, dili sa yawa. Amen. Napa mo diha? So, once na mo-offer nimo imong body sa Ginoo, katibuk-an nimo nga body sa Ginoo, mag-manifest si Kristo diha sa imo nga. Dili siya ka manifest kung dili nimo i-surrender. Dili mag-manifest ang iyang nature sa imo nga kung dili nimo i-surrender tanan kay Lord. Nakuha na to. Mao gani nga before nimo madawat ang salvation, you need to surrender everything kay Lord. Di ba? Conditional ang salvation. Conditional ang kwan, ang sa tawag ani, ang forgiveness ni Lord. Kung mangayo kag pasaylo, you humble down, pasayloon ta niya. Kung gusto nimo ma-receive ang iyang nature, you humble down before Him, you surrender your life to the Lord. Mag-manifest ang iyang nature. Pero kung prideful ka, dili nimo i-surrender, dala-dalahon ra nimo sa imong tithes and offering, dili jud na mao. Amen. Pwede nga perfect ang mga Israelites og tithes and offering, pero ang batasan dili mao. Ngano man, they don't surrender. Mao gani nga giputol sila sa branch, as a branch. Ngano man, they don't want to humble down before Him. Nakuha na to. Then, after nimo masurrender ang imong body kay Lord, unsay sunod na yang gipangayo? Ang imong mind. Yang gingo sa Bible sa verse 2. Do not conform to this world, but be transformed by renewing your mind. So ang next nimo nga i-surrender kay Lord is ang imong mind. So that you may prove that what the will of God is, that which is good, acceptable, and perfect. So sa may pasabot ani. So next nga ihatag nimo sa Ginoo, first is body, next is ang imong mind. So ang tao man God is composed of body, soul, and spirit. Tama? Ang Holy Spirit, asa siya mo dwell? Asa siya mo puyo? Sa imong spirit. Nakuha na to? So, from the spirit nimo, nga nakakonect na karon sa spirito sa Ginoo, gusto niya kontrolon karon ang imuhang soul or imuhang mind. And ang mind baya ang nagkontrol sa body. So, He wants to control karon ang mind o ang body. Nakuha na to? So, ang spirit karon kailangan, mao gani nga, kailangan ka ma-born again para mausab ka kay ang spirit manggod is mo control siya sa imuhang, mo control siya or na siya influence sa imong soul and body. Magtingala ka, kung ma-born again kay nahinay, mausab ang imuhang actions, batasan, nga naman, nakakonect naman ka sa nature ni Lord, sa spirit ni Lord. So karon, unsa man ang iyang giingon diri nga do not be conformed to this world, or sa other translation, do not conform with the pattern of this world. So pa mga worldly ba, dili ka dapat maging worldly. Niana siya diya. Abi manggod nato ang makakita taog ka ng siksi og sanina, kanang nakakuan, si tawag anak kanang kaning kabuhion gani nga mga sanina, kanang gawas-gawas og pusod, kanang tawag anak crop top, kanang basta kanang taas og kanang kana si dading hilig man na siya og kanang kuan, kanang taas-taas og pusod. Kung makakita kag maingon anak nga mga sanina, abi natog kanang kuan, kanang worldly na siya. Worldly na siya, ana siya. Tapos naay uban kanang gasugal, gainom, kana mga tao mga worldly na sila, mga hinunana. Actually, it's not what we do outside nga mag-determine nga worldly ta. Ang worldliness magsugod na sa imong mind. Kaya pwede manggod nga
before manggod ka, anino, magsugod ang worldliness sa toang thoughts o sa toang mind. Ma-conform sa ang imuhang mind sa mga butang sa kalibutan before na mag-manifest sa imuha sa gawas. So magsugod jud ang worldliness sa ato ang isip. Mao gani iyang ingon, do not conform with the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Dili ka ma-conform sa pattern sa imong world kung dili ni agree imong mind. So mao na kadto sa, di ba, natay mga topic sa fasting nga nagsugod jud tanan sa mind. So karon, di ba ni ana siya diya nga naay ginaingon sa Proverbs 23 verse 7, as a man thinketh, so is he. Nga siya diya, kung unsa ang imuhang nasa imong una-una, maupod ang imuhang i-action. Di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. So magsugod yun sa mind. So ang worldliness, magsugod yun na sa mind na to. So kung ang imong mind nakaset og pangwarta, mao po'y action nimo sige pangwarta. Tama? So, kung ang mind mo karon nakaset sa pag-glorify sa Ginoo, ang imong action karon is mo-glorify ang Ginoo. So, ang worldliness is what you value sa imong mind. Worldliness is not what you see outside of that person. Ang worldliness, givalue niya ang worldliness sa iyang mind. So, pwede na, pwede nga, simple ra siya og sanina, wala po siya nag-crop top, no? Pero, lover po di ay siya sa money, sa iyang mind. Pwede. Pwede nga wala po, at taas kay siya biste, pero lastful po di ay kay siya og mind. So, dili yun ka maka-judge sa usa ka tao sa outside appearance niya, nga kana worldly na siya o dili. Kaya daghan man po kayo maayo mamiste, pero mamiste na noon. Maayo mananina, malalom-lalom na itong bisti, na maayo mananina, pero hugaw ang iyang mind, worldly di ang iyang mind. No? So mga ingon ana ba? So we cannot judge those person. Nabo yung uban nga, puno og tato. Oh. Puno og tato ang panit, pero in love kay siya sa Ginoo. So dili yun kakaingon nga, worldly na, kay daghang tato. No. No, you cannot judge a person just on the outside appearance. No, naa jud sa sulod ang worldliness sa atoang mind. Mao na niana si Paul, do not conform with the pattern of this world, but be transformed by the renewing your mind. So ang mind jud ay ang dapat mabag-o. Dili katong imong action sa gawas kay nagsugod man siya sa sulod. No kana to? So we need to see things, no, sa God's points of view, no? Makita ninyo ng kung katong before ta na born again, makita man nato nga na-influence ta sa mga values or mga kultura din sa kalibutan. Like for example, ang imong environment, ang imong papa palahubog, imong mama palahubog, tapos ang imong mga silingan palahubog. So, nidako ka nga murag normal lang ang hinubog. Nakuha na to? So, makuha nimo sa imong palibot ka ng hinubog, sigarilyo. Pero karon grabe ang social media nga influence. So, habang nagadako ka, kini nga mga kultura, kini mga values na butang sa imong mind. Nakuha na to? So, karon na born again na ka, naa naman ang spirit ni Lord sa imuha, naa ang iyang nature sa imuha, gusto ka niya karon bag-uhon in His likeness. Pero kato siya nga mga values naa sa imuha. Abi na kung normal ra ni. Diha na karon. Naa kay set of values sa imong mind nga kailangan siya bag-uhon sa Ginoo in His likeness. Kay dili man niya gusto ka na nga dauton nimo ang sarili, kay dili man na kultura sa Ginoo, dili man nature ni Lord nga gubaon ang imong lawas. So, pero na-set ni siya before sa mga bisyo. Kay barkada nimo, puro man pud shabu. Barkada nimo, puro man pud inom. Barkada nimo, puro man pud sigarilyo. Pagka-born again nimo, pagdawat nimo sa Ginoo, tuara, naanak karon ang Holy Spirit sa imuhang
spirit nga magakontrol na karon sa imong mind. So naa na ang wrestling karon. Nakuha ninyo? Nanang wrestling kay makasala man imong lawas nga naanad. So what happened is imuha na karon i-align ang imong mind sa gusto sa Holy Spirit. Dili nato mga pattern nga naanaran nato. Mo na yang ingon diya, be transformed by renewing our mind. I-align nimo, i-allow nimo ang Holy Spirit karon nga nanay control sa imong mind nga ma-transform sa iyang gusto. Nakuha nato. That's why kung dili ka ma-born again, lisod jud ka nga naman ang pattern man sa imong lawas, ang pattern sa kalibutan ng imong sundon. Nakuha ninyo? Ang Holy Spirit, diha siya mupuyo sa imong spirit. Ang spirit nimo nga naka-connect sa Holy Spirit, maunay mo control karon sa imong soul. Asa man makita ang imong soul, naa sa imong mind. And asa makita ang mind, na sa atong soul. Diwa, the way you think, the way you decide, na nasa atong soul. So karon, na born again na ka. Naanang life ni Christ sa imuha. So karon, naanay gatudlo sa imuhang soul. Tudlo sa imong mind, ayaw ni imuha. Imuha ni. Nana siya diya. Unsa nimo karon nga mahimo ma-adapt sa imuhang lawas, nga mahimo nakakaron nga liwat sa Ginoo, sa imuhang batasan, sa imuhang aksyon, tanan-tanan. Ingon sa nimo, kopyahon nako ang Ginoo, pastor. Ingon sa imong pagkopya sa Ginoo. Kopyahon nimo nga maglongher pud ka? Kopyahon ba nimo nga magsanina siya og taas? Dili. Kopyahon nimo ang ginabalyo o batasan sa Ginoo. So dapat dili nimo kopyahon ang iyang sanina or ang iyang mga biste or unsa man ang imong kopyahon, ang mga outward appearance niya. You need to copy sa tanan niyang ginabalyo ug dili niya ginabalyo. So our mind need to be transformed from the mind na considered valuable sa Ginoo, mahimo na pud nimong valuable. From the mind na dili valuable sa Ginoo, dili na pud valuable sa imuha. Dapat ma-transform ang imong mind sa mga gusto niya, mahimo na pud nimong gusto. Sama gud nato kay sama sa atoa karon. Dili man taganahan mo reach out tong una. Gusto man sa Ginoo, i-align nimo ang imong kasing-kasing sa iyang gusto. Mo bitaw na karon nga maka-reach out na pod si Arnel sa mga uban, sa youth, o unsa ba nga naman, dili man na niya gusto tong una. Pero gusto man sa Ginoo, di i-align nimo imong kasing-kasing sa iya. Oh, gusto man sa Ginoo magpasting, gusto na pud nimo magpasting. Gusto man sa Ginoo magpasaylo, gusto na pud nimo magpasaylo. Gusto sa Ginoo mag-humble down, gusto pud nimo mo humble down. So, alignment ba sa to ang mind sa iyang gusto o alignment sa to ang mind sa dili niya gusto. Nakuha na to? Kailangan isurrender jud nimo ang imong mind sa iyang gusto ug isurrender nimo imong mind sa dili niya gusto. And tumanon nimo kana. Nakuha na to? Naba mo diha? So, mao ni ang pasabot nga be transformed yang gingon diha. So, kung may tabo ni nga na-align imong mind sa iyang gusto, then mag-manifest na siya sa ato ang batasan, sa ato ang conduct, and mag-manifest na po na siya sa ato ang kinaya, no? Sanan? So, tingala ka karon, maginahinay na ka makapasaylo, mambul down na ka nga naman, ni-agree naman ka sa iyang gusto. No, nang gitawag nga be transformed by renewing your mind. Alignment nimo sa mind ni Christ. Amen? Dati na-align nimong mind sa mga butang sa kalibutan, align nimo karon sa mga butang sa Ginoo.
Ani no? Pag adto namo Aswela Cove ba to tong kiadtuan? Katong kani dito sa may kwan. Aswela Cove tong dako nga building. Oh. Gatanaw ko dito sa baba, mahala ani nga mga building no. Tag 40 million na isa. Nga kwan daw nga kondo. Dako kay siya, gamay ra kog tan-aw sa ako ang height. Taas man kayo ang building. Tama? Pero kung mosakay kog eroplano, makita nimo ni magtaas ka, mosaka ka, mura na nig mga posporo, kining mga dagko nga building ba, gagmay na kaayo. So, tanawon nimo nga ang mga dagko sa imong panan-aw dinhi sa yuta, kung naa ka sa taas, gamay. Same na sa ato it will happen spiritually. Kung ang imo ang mind nakaset sa mga butang sa Ginoo, magamay ra ni mga dako nga problema sa kalibutan. Kung naset ang imong mind sa iyang man ang tan-aw sa Ginoo sa problema gamay man. So, ang imo pong isip karon mo tan-aw ka gamay ra jud kay ni. Like for example, magkasakit ang anak na may mga ginagutro, unsa may tan-aw sa Ginoo karon sa mga problema nako dinhi sa yuta, mao pud na ang ako ang tan-aw karon. Unsa man di ay tan-aw sa Ginoo sa mga tao nga ginakonek sa kuha, mao pud akong tan-aw karon sa ilaha. Kay kung tan-awon ako sila murag sa maniwa yun murag mga balik-balik lagi mga salaan ni mga anak gani kanang dugay lagi mo respond mga ana. Pero tan-awon nimo kung tan-awon nimo imuang sila how God look at them kay na-align naman nimong heart ug mind sa iya, makita nimo nga naa di hope. Dili ka magpuyo og kinabuhi nga anxious, dili ka magpuyo og kinabuhi nga murag hopeless ana kay nganuman nakaset naman imong mind sa Ginoo. Nakuha na to. So, kung tan-awon nimo how God look at the work of Satan, makita nimo kining mga people nga kani puno bisyo ani ana. Unsa man di ay tan-aw sa Ginoo ani nila. Natanaw man na sa Ginoo nga human na. O di tan-awon pud nimo kaning mga bisyoso nga mga tao nga gi-connect sa imo nga human na jud. So kung tan-awon lang nimo ang nakapalibot sa imo nga mura kag nagtan-aw sa building sa Aswila, dagko jud kay mga problema sakit sa tanan no makita nimo like for example sa kuang katong time nga nagkasakit si Anil sukag kalibang grabe apil pud ko pag humani ako apil pud ko giunsa day pagtan-aw sa Ginoo sa sakit. Nahil naman niya, nabayran man niya. So mao pud akong tan-aw, dili kay ko makulbaan. Pero kung tan-aw nimo sakit, dako kayo, hurot imong kwarta. No? Mapanik ka, mawirla ka, mawala ka sa pasing, ano man, wala nakaset ang imong mind sa mga butang sa Ginoo. That's why niya na siya, be transformed by renewing your mind. I-align imong mind sa iyang mind. I-align nimong mind sa iyang kinaiya. I-align nimong mind dito sa mga gusto sa Ginoo dili niya gusto. Amen? And ang sikreto ana para masabtan nimo ang mind sa Ginoo, basaha ang Bible. Nya kung dili ka mo basa, naa pa tay Spotify, naa pa tay audio Bible, gisa-isa ba nato nagbasa? Ambot, unsa na lang imong problema. Mo na gaingon ko sa kwan, sa akong mga kauban dinhi sa balay. Maglisod mo bag-o kung di mo mubasa sa pulong. Asa nimo i-align nimong mind? Kung wa kagabasa sa pulong. Oh. Nga ang mind ni Christ is the only book. Ang Bible is the only book sa kalibutan nga nag-reveal sa mind and nature sa Ginoo. Oh. Only the Bible. Nasabtan ninyo? Ang Bible is the only book nga nag-reveal sa mind sa Ginoo. Iunsa nimo karon pag-ila-ila sa Ginoo? Iunsa nimo pag-align sa imong mind sa mga butang sa Ginoo kung dili ka mo basa sa Bible?
Oh. Niya ang Ginoo dili niya gusto og kuan kanang idolatry. So naa sa Bible. Ang wala ilaing Ginoo ako ra. Oh. Ang Ginoo dili niya gusto og sin. Dili po nimo gusto og sin. Nakuha ninyo? Ang Ginoo no i-offer imong body niya na siya kay mao ni makalipay sa kuha. Unya asa nimo gina-offer imo ang body? Kung dili ka mo basa ani, wala pud ka kasabot ala i-offer dai nako akong eyes para dili ko mag-think lastfully. I-offer dai nako akong heart sa iya para akong mga desire maproteksyonan niya. Basig wala na nimo nahimo. Mao na magka-problema jud ka. Hulog kag bisyo, mahulog kang maski unsa, ngano man wala ka nag-surrender sa imong body sa Ginoo. And for you nga masabtan nimo ang mind sa Ginoo, basaha ang Bible. Pastor, di mo ko kabalo mo basa. Na gani tay Spotify, audio na gani na. Pastor, di mo ko ganahan sa imong tingog. Eh di pangita kag kuan lain nga kuan na may audio Bible. Oh, isog man kay ka pastor. Grace and severity man ang Ginoo. Oh. Stricto pud ta, pero same gyapon, labing pud kay ta. Amen. Naba mo diya? Di jud ko ganahan sa imo pastor, o ako mahimo. Pagbasa og lain kung gusto ka. Sige, lain ta. So, moana ka diya nga ang Bible, so ang sikreto is to allow the Holy Spirit to transform our way of thinking. I-allow daw nato ang Holy Spirit nga i-transform niya ang way of thinking. Unsaon pag-allow? Mag-obey ka. Kay dili man kaniya pwede kontrolon kung dili man ta kontrolon sa Holy Spirit. The more ka mo offer sa imong body sa iya the more ka mo submit sa iyang gusto, matransform jud ka. Naba mo diya. So if you want to know how God thinks, come to the scriptures. That's why mausab ang imong pananaw na sa mga butang sa kalibutan kung gabasa jud ka. Kabalo ba mo? Kining daily nato ka devotional. Dako kaayong kausaban sa ako ang pag-isip ug sa ako ang kinabuhi. Ngano man? Hinay-hinay man ako nasabtan ang kinaiya sa Ginoo. Giunsa mag-isip sa Ginoo. Dili man tanan gibutang sa Bible, gamay ra gyud kay na. Pero at least naatay glimpse ba giunsa pag-una-una sa Ginoo. Amen. O to anak ko maning kamot mo, anak ko sa ako mga kauban dinhi sa balay. Dili nga taas kay mo oras di sa social media, nga wa pa gani mo mo tanaw sa inyong rima ron, sa inyong nadawat. Wa pa ko katanaw. Pero isa ka oras nagatanaw diha maski unsa ra. Maghapon nagtinanaw. Kung saan niyo pagkausab, anak ko sa ilaha, kung dili mo mubasa, dili mo maminaw sa pulong. Mubasa ka di makakasabot, giatagan na ka og revelation ni Lord, pinaagi pud sa ato dili gyapon ka. So unsa? Basa tag Bible. Amen. Inay mo ang sarili. I-love na jud nako ang Bible. No? Then as we respond all the time, no, naga-respond na ka sa Holy Spirit, the Holy Spirit will change your way of thinking. Hinay-hinay. Tingala ka lang, nalahi na lagi ako una-una towards this. Kung wala kay kwarta, magtingala ka lahi na lagi akong action ani. Kung naay mag-go through nga problema sa pamilya, lahi na lagi akong action ani. Lahi na imong batasan ba ang imong approach kay ngano man na-align naman ang imong mind the way God thinks. So when you submit your body and mind to God, you will understand His perfect will in our life. Mamayang ingon dia in verse 2, yang ingon dia, so that you may prove the will of God,
is that which good, acceptable, and perfect. So dili gyud ani mo masabtan ang good, perfect, acceptable nga will sa Ginoo kung dili nimo may kondisyon, kung dili nimo i-submit ang imong body and i-allow ang Holy Spirit para ma-renew ang imong mind. Amen? Nahaba mo diya? So una, we present our body to God as spiritual worship. Ikaduha, allow the Holy Spirit nga ma-renew ato ang way of thinking. Allow the Holy Spirit, dili ikaw maning kamot. I-allow sa nimo ang Holy Spirit, i-align ang imong mind, then maka-obey ka. Tama na to? As you meditate on the scripture, then diha na nimo, so you will start to think what God thinks, and we began to look how God look at people. Ano ninyo? Present your body to God as an act of worship, then allow the Holy Spirit to renew our way of thinking as we meditate on the scripture. And ikatulo, thus, we can only find good, perfect will of God sa to. So, we cannot know God's perfect will if we don't offer our body and allow the Holy Spirit to renew our way of thinking. Mao na ang inyong ibutang sa inyong kasing-kasing. Dili jud nimo ma-experience ang kausaban dinhi sa yuta o sa imuhang kinabuhi kung ikaw mismo dili nimo i-offer ang imong body and allow ang Holy Spirit nga i-renew imong mind. Mao na itiman-an ninyo. Dili mo i-surrender imong baba kay Lord. Babaan jud ka jud. Dili nimo i-surrender imong isip kay Lord. Hugaw jud kag isip. Dili nimo i-surrender imong kamot kay Lord. Ma-addict jud ka diya sa games. Ma-addict ka sa Facebook. Ma-addict ka sa tanan nga social media. Ngano man, maayo ra ka mo tights, pero ani mo gi-surrender imong kamot sa Ginoo. Magtingala ka, gahatag man kag tights. Pero, addict gyapon ka og games. Wala nimo gina-offer ang imong fleshly desire, ang imong bodily desire sa Ginoo. Tingala ka, addict gyapon kag suyop. Addict gyapon kag sigarilyo, addict gyapon kag inom. Oh. So ang key, offer your body, allow the Holy Spirit nga i-renew imong mind, then you will find the good, perfect, acceptable will of God sa imong life. Klaro? Naba mo diya? Kay kabalo ba mo sa Old Testament, sa Old Covenant? May bawaan lang sa mga tao ang will sa amahan pinaagi sa prophet. Muduol sila sa prophet, unsay will sa amahan sa tuwa. Oh. No? Pero sa New Covenant, sa Hebrews 11, Hebrews 8 verse 11, unsay gingon niya? And yang gingon niya, for all will know me. Yan siya diya sa pinakalas nga verse sa verse 11. For all will know me from the least to the greatest. Grabe, no? May bawaan mo ang will ni Lord from the least to the greatest. Maski bag-o pa ka na born again, maski hamtong na ka, you will know the will of God. As you offer your body, as you allow the Holy Spirit to renew your mind, you will know His perfect will. Di na ka mo adtong prophet. Nga, unsa kay plano sa Ginoo sa kuha, no? Ay, surrender imong isip. Kaya ang imong plano ray na sa imong utok. Oh. Dagan ba kagbutan, unsa kay plano niya ni sa kuha? Oh. Ngano man, kargado man ang imong isip sa mga plano nimo, i-surrender sa Ginoo. Allow the Holy Spirit and meditate sa iyang scripture, tanawa. Makita nimong perfect will ni Lord sa imo. So, what will happen? Kung na-offer na nimo ang imo ang body, i-allow nimo ang Holy Spirit nga mag-renew sa imong mind,
what will happen? Magsugod ang humility sa imong kinabuhi. Humble daw na ka. Mao mangingon diri sa chapter 3. For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think highly of himself. Dili ka dapat mahimong garbuso ug tan-aw nimo ikaw ray maayo. Mamayang gingon ni Paul. So, not to think more highly of himself than ought to think. Yan na siya diya. But to think as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith. So, kung tanawon ninyo, grabe ka humble si Paul. Yan na si Paul, oh. For through the grace. Oh. Tanawon niyo, wala niya gingon nga, pinaagi kay apostol ko, mao ni naka-share ko sa inyo ha. Ano siya? Grasya ra jud ni sa Ginoo nga naka-share ko karon sa inyo ha. Mao ni yang point diri oh. Oh. Kay nga naman siya ginasulti na ako ni sa inyo ha kay ang Ginoo gigrasyan ra jud ko. Oh. Then sa iyang gingon diya, I say to everyone among you not to think more highly of himself. Ayaw pagmataas, no? Ayaw kapag kanang hambugiro, no? Kaya ang gingon diya, God has allotted each measure of faith niya na siya diya nga lahi jud di ay ang gialat sa Ginoo nga faith, gift man ang faith. So lahi jud di ay tag faith kanang level of faith ba? Kay dili jud ka makaingon ana nga gamaya ana niya pagtuo oy. Ngay ana ayaw siya na ninyo isulti. Ngano man gingon diri God allotted each a measure of faith. Lahi di ay tag level of faith. Oh. Pwede si Arnel mo lakaw siya sa tubig, pero pag abot sa kuha, dili na ko siya kaya nga naman lahi di ay taog level sa faith nga gialat ni God. Nakuha na to. So dili di ay ta magmataas. For example, ikaw nakakas out ka og yawa, unya siya wala. So dili jud na nimon kulang jud kag pagtuo ba? Mayana ka no. Dili na siya mao. Kay lahi di ay tag level of faith nga kailangan nato nga masabtan nga ingon siya nga ayaw ka pag mataas. Kung maayo ka muwali, ayaw ka pag mataas sa uban kay lahi man ikulbaan pa maning isa. Kanang moingon ka nga kanang yango pa siya sa tubangan, murag nagkarambol pa nga kuan na ilahi man tag level of faith. So dili jud na ka pwede mo judge ana. Mao na ni ana si Paul, ayaw mo pag mataas. No? Naba mo diha? So ayaw jud ninyo i-compare inyo ang pagtuo sa uban. Kay lahi jud tag level sa faith. Ang uban ang faith pa sa uban is para sa kalintura lang. Unya ikaw ang imo ang faith kay pangbana na. Grabe na jud ni akong kuto aning banahan ni Lord ana. Lahi jud tag level of faith kay Saul, kay Jerlyn ana, lahi po nang ilang faith sa ilang bana nya ikaw karon kay pangkuan pa lang ka kabuhi pa lang imo ang faith okay ra na. Kay grabe ning kabuhi ani ba anak ka hantod karon pala ginatanggal ni so diha pa lang ka kutob dili jud na nimo pwede nga kantsawan na sila kay mo na ang ilang faith. Amen. Each of one of us, God has allotted each measure of faith. Klaro? Nasabtan ba nato? Muna dili mo magkumpara-kumpara. Naba mo diya. Then, kung tanawan ninyo, no? Sa verse 3, basically, we need to be humble, Jod, and acknowledge that everything we have is from God. I-acknowledge yun na mo, nimo nga, Lord, kining ako ang the way ko mo preach, the way ko mo bring og healing, Lord, sa imo ajud ni. The way mo handle og leaders, the way mo tanan, i-acknowledge yun nimo sa Ginoo. Grasya ra jud nimo ni Lord. Naba mo diya? Verse, di ba, gingon niya diya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, yang ingon diya, for what gives you the right to make such a judgment?
kinsa may nanghatag sa imo ang mo judge ka. Niya na siya diri sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7. What do you have that God hasn't given you? Unsa din naa sa imo nga wala gihatag sa Ginoo? And if everything you have is from God, kung tanan nga naa sa imo gikan sa Ginoo, ngano maghinambog ka? Sulat man ni Paul sa mga taga-Corinthians. Why boast? Do as it were not a gift. Ngano mo ambog ka nga maayo ka mo share o mo preach? Gift man na sa imo so dili ka maghinambog. So kung dili taas imong tan-aw sa imong sarili, mas magkaroon pa kag hope karon sa uban nga himuon pud na sa Ginoo sa ilaha. For example, ani, Lord, gigrasyahan ra jud ko nimo, Lord, nga maka-share ko sa patay. Lord, kabalo ko, maka-share pud ning ako ang mga disciple nga gi-entrust nimo sa ako nga maka-share pud sila patay. Nasabtan ninyo? Maski magkayamo-yamo pa na sila og share diya sa pinakauna, later on, mo-grow ra na siya. So, kung niingon ko sa ko ang sarili karon nga maayo ko mo share, dili na ko na makita nga himuon po na sa inyo sa Ginoo kung nagtanaw ko nga taas akong tanaw sa akong sarili. Nasabtan ba ninyo? Pero kung ang imuang tanaw sa imong sarili, gigrasyahan ra ko nimo Lord, sa imuha ni tanan gikan, kaya jud nimo ni himuon kay Arnel o tanawa maayo na mo share si Arnel. Kaya pod nimo ni himuon Lord kay Pastor Allen Lloyd. Kaya pod nimo ni himuon kay Roslyn Lord. Tanawa ni share na jud si Roslyn. Ngano man kay nagtan-aw ko sa akong sarili nga gigrasyahan ra pud ko sa Ginoo. Pero kung tan-aw na ako sa akong sarili taas, ako ray nakabalo, dili na ako na i-delegate sa inyo kay nagtan-aw man ko sa inyo nga dili ninyo kaya. Pero kung grasya ra akong tan-aw sa ako ang mga gipanghimo, mo na nga kaya jud ninyo mo na patindugon jud ta mo tanan diha sa kuan sa atawa na sa RW, sa pulpit tanan ngano man gigrasyahan ra man ko sa Ginoo wala man ako ni unsa tawag ana wala man ako ni eskwelahan or kanang merit ba unsa tawag ana kanang maka-share ko kay kuan ko kanang tawag ani kanang naa ako'y diploma may ana dili ana share ka tungod kay naa kay nagrasyahan ra ka ni Lord. Amen. Sige, padayon ta. So karon tanawon ninyo, no? Don't think highly of yourself. Niya na siya diya, si Paul. No. So karon padulong ta diri sa verse 4. For just as we have many members in one body, and all of the members do not have the same function. Tanawon ninyo diri, padayon si Paul diri nga gina-discuss niya ang team of believers nga becoming one body of Christ. So, ang verse 3, no, introduction ni sa tibok na to nga subject hantod mahuman ni diri sa ato ang Romans 12, no. Kining introduction sa unsaon jud pagkuan sa body ni Christ, no, mag-build sa body ni Christ. Kabalo ba mo no nga ang lack of fellowship mao nay pinakadako nga problema sa simbahan. Lack of fellowship. O na nga gina-discuss diri ni Paul ang body, no? For just na siya and tanawon ninyo nganong magkabulag-bulag ang mga simbahan karon because walay humility. Nganong dili ma-unite ang mga churches karon? Lahi ang G12, lahi pod ang kuan, lahi ang Baptist, lahi ang kuan. Nganong dili man jud mag-unite kini mga simbahan?
Because ang reason is they think highly of themselves. Gatanaw nila nga taas kay sila ang uban. Oh. Di ba? Mao man ang mindset sa uban nga ay dili man ni mao. Dili man ta parehas og kwan. So abi sa uban nga sinay pinakataas. Unya mubo ilang tanaw sa ilang kaugalingon kay lahi ang ilang ginahimo than them. Mo na nag-introduce na si Paul dire nga do not think highly of yourself. Before niya giingon diri ang body ni Christ. So kailangan jud ay ta nato ang humility para mag-grow ang fruit of the Holy Spirit sa church, sa Ginoo, sa tuwa, sa body. Amen? Sa ato pa, ang ground sa Holy Spirit, ang pinaka-ground, foundation, ang ground para mutubo ang fruit of the Holy Spirit, para ma-build ang church is humility. Number 1 yun is humility. Para ma-unite ang mga simbahan din sa Davao, kailangan yun humility sa mga pastor, humility sa matag-usa. Dili, mao na magbulag-bulag ang mga simbahan diri sa Davao, ngano man. They think highly of themselves. Mo man nauban nga, dili man mo gawin souls. Sa healing raman mo. Dili mo pwede diri imbitahan sa mo ngano man healing man mo, dili man mo win souls ana and make disciples. Lahi man ang inyong kultura, lahi man ning amo unya sige padayon ta yan na siya diya. For just as we have many members, daghan ta nga members sa body, na Baptist, G12 sa mana DCIM sa panang uban nga mga churches diya. For just as we have many members in one body, and all the members do not have the same function. Lahi jud ay tag function sa body ni Christ. Nasabdan ninyo? So, we who are many are one body of Christ. Kita daghan na kita nga mga Kristiyano pero one lang ta nga body sa Ginoo. And individually members of one of another. So, do not think no nga parehas ra tag burden sa matag usa. Sa tanan nga mga simbahan dili jud nimo pwede ingnon nga like for example sa toa, no? Na ay ma-connect sa toa nga simbahan. Kung dili sila mo grow sa kuan sa tawag ani sa winning souls and making disciples, dili na nimo pwede ipugos. Kay basig ang focus sa Ginoo sa ilaha is mag-operate sila sa other gift like healing. Like sa tawag ani ang uban is healing, teaching. May ana. So simple sa to kung si Arnel is naga-operate siya og gift og kuan og kanang sa tawag ani teaching, tudloan ang mga bagong na born again para mag-grow, dili na ko siya pwedeng subuhon dinhi sa church. Kano man, kanya-kanya man ta og gift. Nakuha ninyo? So, ang laylay ta og gift na evangelists, teachers, prophets, of course, healing, no? Sila ang mag-bring healing, ang prophet, sila ang ma-expose sa mga sins or mag-lead sa mga people nga mag-repent, teachers, sila ang magtudlo sa mga bag-o nga na convert para mahamtong. Napa-evangelist, no? Sila pod ang burden nila is, of course, kaluwasan sa uban, no? Mapod. Mabitaw na makita ninyo kanang ubang mga evangelist diya sa may daplin sa dalan. Maghinulsol ka ba o? Kay abot na ang panahon. Naglinog na. Naggira na karon sa rasya. Dili jud na nimo pwede kantsawan. Dili na nimo pwede nga iparehas sa imuha
nga ga-make disciple o gawin souls. Nga naman, mauman ang gifting nila. Ikaw daw, patindugon ta ka dito sa palengke. Dili ni mo na kaya. Nga naman, sila'y na ay gift, ana. Naba mo diya? Muingon mo nga, weirdo lagi na, pastor. Kisa may makatindog dito kung wala na siya gift. Gift na nila. Naba mo diya? At least mamarinyo atong mind kay one body raman ta. So do not think nga pares mo burden. Amen? Mura kag ningon ba nga, ani no? Sige daw. Ani no? Ang mata, dili niya dili yun na pwede muingon ka sa imong baba nga mata na lang mo tanan. Ang mata, dili yun siya muingon sa ilong na mata mo tanan ha, wala na ilong, walay baba, walay kamot. Nakuha ninyo? Ingon ana ang point ani. Nga kung kantsawan na nimo sila kanang gawali diha sa daplin, murag gusto nimo ba nga ang body ni Christ mataratanan. Oh, wala nang baba. Sabtan ninyo? So, ang eyes, ang ears, ang nose, ang hands, kanya-kanya na sila og function. Naba mo diha? So, magkaroon og chaos sa body ni Christ kung gusto nimo iparehas tanan. Mao na nga naay away-away sa simbahan kay gusto man nimo iparehas sa imong simbahan. Oh. Mao na nga dili maka-adapt sa G12 kay gusto man pud niya iparehas. Nga pud nga napoy uban nga dili maka-adapt sa kuan kay ang uban pud kay gusto og healing. Unya gusto pud sa isa kay puro healing pud. Unya mo na nga dili magkasinabot ang body ni Christ karon kay gusto man nimo siya iparehas sa imong gifting. Sa ang atoang gift nga gihatag ni Lord ig mag-restore og families. Oh, mag-produce ta og disciples nga mo restore og family. Mo wala ta na focus lang sa healing. Pero while nagakwanta, while naga-reach out ta og mga people, mag-flow ang healing. Makuha ninyo? Ang may tabo ana, dili po nato pwede supuhon katong mga naga-flow og healing. Nanay na tabo na sa amo atong una. No nga grabe ang iyang ga-flow siya sa healing. Nya dili siya i-recognize. Pero grabe ang iyang healing, grabe ang iyang deliverance, pero dili siya i-recognize. Nung sa mong pastor, nihawa siya. Ngano man, mura kag niingon ba nga, ana baka nang walay kamot diri ha, puro ra ba. Kani nga simbahan, puro ra ni ba, walay kamot. Unya, magunsa na lang ning kamot. No? Nasabtan na to. So, klaro kayo na ang kada usa sa atoang body ni Christ is kontento siya dapat sa iyang function. Kung gibutang ka as nakay gift of teaching, dapat makontento ka ana, dili ka ma-insecure. Alam maayo lagi na siya mo heal. Ako dili lagi ko ako teaching lang lagi ako ang gift. Dili, no? Mo na ako gina-discover na ako ng inyong mga gift. Ginahinay-hinay mo pa-share tanan. Tapos kini teacher jud ni siya. Oh. Diha mo ginatagan og dagang topic, ngano man, gift man ang teaching. Kini dili tanan. Kini pod maayo ni mo encourage kaga parehas kay Pastor Lloyd. Maayo siya mo encourage. Maski walay Bible gunita na, maka-encourage of people. Gift nga niya. Laylay ta og gift. Nakuha ninyo. Naapoy uban nga maayo sa healing. Gift na nimo. Amen? So, i-enjoy nimo imong gift. Naba mo diya? So, we need to recognize that God allows others to have burden with somebody else. We must allow them to be themselves. No? Dili ta nato siya pwede nga kopyahan na kay mao na dire you know. So kung ingon na atong batasan,
It will save us from a lot of confusion from other believers. May-unite yun nga itong simbahan ba? Ang mga simbahan sa Davao? May-unite. May-unite. Raman ang simbahan din siguro sa Davao kung may ayuda. Tanawa, magtapok na sila tanan sa Almendras kung may ayuda, maski unsang simbahan. Tama? Ang uban gusto mo unite pod kay politika. No? Ang uban gusto mo unite kay politics. Ano so isa na lang ni. Pero dili mo unite kung bahin sa ato ang pagtuo. Tama mo diha? Verse 4, for just as we have many members in one body, all the members do not have the same function. So, diri, gastorya na pa siya nga, isa lang daw ta ka-member sa body ni Christ. Mas kilay-lahi daw ta og ministry, kailangan, same man ta nga member, we need to take care of each other. Ang binga na itong matagusa. Kung kabalo ka nga medyo, oy, dili na ginimaon niya yung ginahimo, badlong jud ta, tabangan jud nato, we need to take care, dili nato siya pwede pasagdan. Amen? We need to take care. Even ministries. So dire, Romans 12 verse 6, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. If prophecy, then prophesy according to the proportion of your faith. So, sa verse 3, di ba? Yan na siya diya. Sa verse 3, lahi taog level of faith. Grasya ni anak ko sa inyo ha. Mao na nga dili jud ka dili ma-compare nga kana gamay ra siya pagtuo. Mao na giingon sa verse 3. Diri pod sa verse 6, different pod ang level sa faith ay sa grace. You know? Sa verse 3, different ang level sa faith. Diri pod sa verse 6, different pod ang level sa grace. Mao man yang giingon dia, since we have gifts that differ according to the grace given to us. So, ang grasya ra yun sa Ginoo ang naghimo tang evangelist, prophet, teacher, gift of healing. So, grasya dahil na sa Ginoo. Different level of grace ang iyang gingon diha. So, it is grace nga nahimo tang preacher, teacher, evangelist, grasya na siya sa Ginoo, dili na siya na merit sa to ang mga kwan kanang mga nahuman, ana, no? So that's why nga grasya man kani, wala dapat competition. Amen. Wala jud nakipagkompetensya ang kamot sa mata. Wala po nakipagkompetensya ang ilong sa imong baba. Wala ba yan nakipagkompetensya ang dalunggan sa imong baba? Wala. Nag-unite na sila, they have different function, pero walay competition. Dapat ingon ana sa tuwa diri sa DCIM. Right. Walay competition. Kung gibutang ka diha sa hakot team, halapang hakot diha santod sa hakota. Oh. Kung gibutang ka diha sa may kuan kanang media team, ihatag imo ang best. Ayaw og pagkuha sa mga task sa uban. Lisod man nang naa ka sa media team no. Unya gamain pa ka sa mga registration team. Mura kag ningon ba nga ikaw ang mata, gahilabot pa ka sa baba. Oh. Kay kanya-kanya man ta. Murag ikaw ang baba, nagahilabot pa ka dito sa tiil. Oh. So ang tiil mulakaw man. Unya ikaw pag-focus diha sa imong baba para naatay ka uno nakoy kusog. Moana pud ang baba ay ang tiil. Tama? Kung maghilabot pa ka sa tiil, malangay rata. Mao na nga usay, para mamadlong ta usay. Kung naka sa food committee, pag-focus sa food committee, kay mapas mo ng mga delegates diya kung maghilabot pa mo diya sa media. Oh. Kung naka diya sa preaching, pag-focus diya sa imong preaching. Dili na ka hilabot pa sa registration diya, mabisi pa ka. Mo na pag-abot dito sa tubangan,
magka-problema ka sa imong i-share nga naman, wala man ka nag-focus sa gihatag nga task sa imuha. So, you have different function, but we need to cooperate with one another. Amen? Yes, there's no competition. Wala di competition. Nga ba mo diha? So, we are part of the body that we need to cooperate with one another. Ang problema lang o ang pinaka-sad thing is they don't see themselves as part of one body. Mao na ang tanaw sa ubang simbahan, competition ta. Competition pa ng uban. Ayaw na kay una, kwaon na niya tanang member nato simbahan kay kung mataparan ka sa naman po na sila ginaingon tong una nga kung mataparan daw ka aning isa ka simbahan, maharos daw tanan ang imuhang membro. Unsa mang mindset na competition. Mao na nga dili mag-unite ang mga simbahan sa Davao sa Pilipinas ngano man naa ning competition wala nila ning nasabtan. That's right. Kining Romans 12. I pray nga masabtan na sa tanan. Amen. Ako malipay gud ko gud. Kanang madto kay bukid, kadalyan kung mag-rides me. Malipay kay ko nga daghang mga simbahan. Daghang mga Kristiyanos ba maski sa bukid. Kasi ga-pray ko saya, Lord, i-provide tawon ang kinahanglanon ani nga simbahan nimo. I-bless ilang pastor, Lord. Usay naga-rides ko ana. Malipay kay ko. Ngano man daghan na ta nga part sa body ni Christ. Dili imong mindset ba nga unsa man na siya, wala na lang na siya niadtong syudad, daghan pa man kalag dito sa syudad. May ana ano kanang mga ana nga mindset ba. Napayaban. Oh. Nga lang na sa syudad, nga lang Oh. sa bukid. Nay uban pod nga nganong nag-open man na silang simbahan dinhi sa Davao, dito dai sa bukid. Mga ana gani unsa man ni kompetisyon dapat unta kalipay nimo kay daghan na ta nga body sa Ginoo. Klaro? Mao na nga why ma-unite nga simbahan ko nga na atong mindset. Competition. Amen. Nang desire man nato is mausab. Nagan ini dool sa kuha sa RCY. Pastor, naday mo sa pag-asa? Yes, pastor. Unsa man ang inyong gihimo diya? Gusto pod mi diya. Ala sige. Paabot ha, kwaon na ko asa na to ikuan. Asa na ko isend ang imong letter. Ipadala na ko siya sulat ay kanang letterhead para ipadala diri imong sulat pastor kay ako'y kuan kanang ako'y bitbit asa man kakaron biya ako'y dadon. Gusto na ako kauban pud nato siya para mabago ang mga batanon. Dili pwede nga murag ako ray kita ra may tama kay naatay proseso, naatay restoration weekend, sila wala restoration weekend. Dili ana, lahi-lahi sila function. Amen. Kay sila more on values man, mga batasan po daw sa mga Kristiyano, basig naka-focus po sila sa sa beatitudes, anong dili. Kalamira ba ana nga daghan na ta kauban sa Ginoo? Tawagon po nako dito ang taga Door of Faith, tawagon po nako ang love first love nga church. Sige, ari mo diri. Oh. So ana ba nga dapat masabtan nimo nga naa ni sila strength lahi pud ang imuha pero isa ra ta ka body. Amen. Ayaw ninyo ibutang mga naminaw karon nga ikaw ray tama, ikaw ray bright, ikaw hawod, dili na body ta sa Ginoo lahi-lahi ta og function. Klaro, body ang giingon diri. Nasabtan ba nato? Then, if prophecy, verse 6, according to the proportion of faith. So, kung naa siya gift of prophecy, then prophesy according to the proportion of faith. Di ba, gingon diri sa 1 Corinthians 14 verse 3, the one who prophesies strengthens others, encourage them, and comfort them. So, ang prophecy is you are speaking to men to encourage and comfort them. Dili dapat pangadlok. Tama? Sa Old Testament, ang prophecy gina-predict nila ang future. Pero karon sa New Testament, ang prophecy is encourage ang tao nga magrepent and mo balik sa Ginoo. Ang greatest prophet baya of all time sa Old Testament is si baya, si John the Baptist baya, di ba? Before namatay si Jesus Christ. New Testament. Part pa siya sa Old.
Oo, Mga tama, prophet. tama. Part din sa old ay. Part pa siya sa old, kaya wala pa namatay Jesus Christ. Introduce pa man niya si Jesus Christ. Yeah, that's right. Tama? Wala akong asawa. No? Tama. Tama. Sige, Confirm. confirm. Wala pa man namatay si Jesus Christ ato. old Ang na new siya. covenant is blood. Sa blood man. Old na siya. Sige. I-prepare pa niya si Jesus. Sige na. Lingkod sa dito, be palihog, be kay dugay. Sige na ba? Sige, magka-record ba niyo? Sige. So, sige. So, to all, for, nana siya diya, if prophecy, makita ninyo si John the Baptist, no? Repent, for the kingdom is at hand. Ang iyang prophecy, galit siya sa mga people towards Christ. Ikaw, kung mo-encourage ka og people, mo-prophesy ka og people, it will lead them sa ilang relationship sa Ginoo. Dili ka, balo ba kang dampanan nimo padulong yung kag-impyerno jud. Mabaya na akong nakita, nisaka ko sa langit. Tapos dito nakita na ako daghan kayo ka na makalayo. Anak ka, gakuha na ka. Kita na ako ni siya. And maujud ni siya ang ako ang masulti sa imo kay tinud-anay jud ni. Da ka, mana siya diha. Kadlok ra ba sa imong damgo? Mana ka. So wala na. Nag-create of fear sa iya. Pero kung nag-prophesy ka sa iya, that will understand the love of Jesus Christ sa ilahang kinabuhi. Kalami ra ba ang prophecy, no? Mao na karon ang new covenant prophecy. You encourage them. No? You comfort them. You strengthen them. You lead them to Christ. Mao na yung pinaka-the best nga prophecy. Dili ka ng panghadlok. Amen? Give direction. You give direction sa ilaha. For in the righteousness, asa na ta? For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it written, but the righteous man shall live by faith. In Romans 1:7, ang faith and ang life must be connected. The measure of your faith is connected to our life. So if nag-prophesy, di ba niya na siya diyaw? Romans 12 verse 6, if prophecy according to the proportion of his faith, it implies na kung mo preach ka, do not preach beyond the level of your spiritual life. Kaya nga naman, ang imong faith dapat is connected siya sa imong life nga imong ginapakita karon. For example, dili ka pwede mo preach og forgiveness nga ikaw di ka kabalo magpasaylo. Dili ka pwede mo preach og humility nga ikaw prideful. So ang faith nimo is connected sa level of your life. Mo na akong ginapasabot din No? If prophesy according to the proportion sa imong faith. So ang life nimo ang faith dapat proportion. Mo gani dili ta pwede magpa-share dia og healing the heart kung dili ka naka-overcome og dili na heal imong heart. Dili pud ka pwede maka-share diha og kanang overcoming adversary nga ikaw wala ka ka-overcome og adversary. Dili pud ta maka-share diha og devotional nga ikaw wala pwede bo. Mao na honest po ng uban nga pas wala na ko'y dibo-dibo ba. Pag dibog balik. Kabalo ko gadibo man ka before. Pag dibog balik. Amen? Naba mo diha? Sige. Unsa ba ni? Dapat mag-live out. Ma-live out jud nimo. Tama jud, you need to live out. Sige. If in serving, he who teach, in his teaching, yan siya diha, sa Romans 12 verse 7. So, balikan nato ni Romans 12 verse 6, yan ko diha. Ang akong kuan diri, so the more ka karon na dugay sa ministry, mas the more ka maging effective. Ngano man, daghan naman kagipang-agian nga na-apply nimo ang imong faith. So ang imong life karon nganong nidugay ka because of your faith. Mao gani nga dili pud basta-basta mobutang ka sa leadership og mga key people nga bag-ura. Mao nagingon dito sa Bible nga ang leader must not be a new. Dili daw ka bag-o sa simbahan.
Ngano man once nga nadugay na ka, daghan kay kagipang agian. Amen? Daghan na kay kaog ka ng mga trials nga na-apply nimo imong faith kana siya. So if in service niya na siya diha, in his serving, he who teach in his teaching. So dapat sa service, concentrate jud ka sa imong service, tama? Lahi-lahi man tag function. Kung sa imo ang prophecy, sa imo ang service niya na siya diri. So mo concentrate jud ka sa pag-serve, no? Kay wala po tay malingkuran kung di po ka mohakot, wala po tay magamit nga mga ano sa tawag kani mga drums, wala po tay magamit nga mga gitara kung dili ka mohakot. You focus, you concentrate on serving. And kung teaching, who exhorts niya na siya sa verse 8, in his exhortation, then niya na siya diha, basahon na lang nato. Ako ang gi-translate na lang ni sa NLT. If your gift is to encourage others or prophesy, then be encouraging. Yan na siya diha. If it is giving, give generously. Yan na siya diha. If it has given you leadership ability, take the responsibility seriously. Yan na siya diha. And if you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. Yan na siya diha. So ihatag mo ang best kung asa ka gibutang. Media, worship team, hakot team, asa ka sa DK team, do your best. Di ka sige reklamo. Ano man, part man ka sa body ni Lord. Nadunggan na ba nimo nagreklamo ang imuhang kamot? O magsigig hungit sa iyong bakba? Wala man, no? Nadunggan na ba nimo nagreklamo imong bakba nga sige usap og pagkaon? Kapoy na jud ko, sige ra man kog kaghungit god. Nakadungog na ba mo sa imong bakba nagreklamo? Wala. Unsa imong ihungit sa imong baba, gina-enjoy ra jud sa bakba og usap. Oh. Tama? Nakadungog na ba ka nagreklamo ang imong kwan? Ang imong ilong? Kapoy na kay ginhawa. Wala. Ga-enjoy in taon siya ginhawa. Same na sa inyo Ay mo sige reklamo. Ngano man, you need to enjoy kung unsa ka na part sa body. Amen? Gift of leadership, hipo ajud na siya. Gift of giving, you give. Gift di ay ang kwano? Ang mahataganon. Kay dili man tanan mahitaganon, gift. Gift ang maluloy-on pod. Mercy, do it cheerfully. Oh. Like katong Good Samaritan. Oh. So after aning mga gift, makita ninyo diri na pod sa verse 9, nagstorya na siya sa love. Makita ninyo sa verse 3, aniya, mga function man sa body ang ato ang gidiscuss karon diri sa verse 6 padulong diri sa verse 8, tama? Function sa body ni Christ, tama? Para maging effective ka as function sa body ni Christ, nabutang ni siya na close parenthesis ni sa humility sa verse 3. Murag naikwan siya ba na sandwich ang mga gift sa verse 3 og humility. Pag abot sa verse 9, love. So dili ka mahimong maayo nga preacher or dili ka mahimong effective nga preacher, healer, encourager, dili ka maka-function sa imong gift kung dili out of humility and out of love. Klaro? Dili ka pwede nga maging effective nga healer kung dili out of love. Ngano man, maningil man ka og bayad o naayo man ka. Oh, nawala na imo ang kwan. Di balain man pud kaayo no kanang mag-conduct tag deliverance. Oh, kada isa kayawa kay 500 ang isa kayawa. Kalain ra ba na no? Inya isa ka suka na kay espiritu sa uwag 500. Gawas na pud 500. Dili jud na siya effective. Kano man do it out of love.
ang mga gift nga gihatag ni Lord sa tuwa. Mo na nga humility, dapat humble ka nga, kuray nakakuha na ni. No! Mo na nga gibracket di ay, no? Dili cross parenthesis, gibracket siya sa humility sa verse 3, sa verse 9 is love. Nakuha ninyo? Kay kung paninglan pa nato siguro ang kada deliverance nato, taghan na kay tag na bayran, tag 500 ang kada suka ni mo siyawa. Di, Deliverance na lang. ikaw na lang mag-deliverance. So, do it out of love and do it with humility. Amen? Kay makita nimo maski ang sulat ni Paul sa mga taga-Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 12, gidiscuss ni Paul about sa mga gift. Pag abot sa chapter 13, 1 Corinthians chapter 13, gishare niya ang love. So, dili yun ka maka-operate og tama sa mga gifting kung dili nimo himuon out of love. Kanang imo ang pag-reach out sa mga lost, you need to do it out of love. Kanang pag-ato nimo sa mission, you need to do it out of love. Kanang pag-encourage nimo, pag-uban nimo, kanang pag-encourage nimo sa mga disciple, you need to do it out of love. Amen? Any gift without love will destroy the body of Christ. Wala dyan ni Dugay nga nag-operate sila sa gift of healing nga ni Dugay. Diba? Makita man ninyo itong una. Moinom lang ka og tubig, maayo ka. Sa gihimo sa pastor, gibaligya per liter ang tubig nga giampuan. Asa na karon? Wa na kay nadunggan. Ang uban na po itong una, motrapo lang ka sa kanang panyo. Oh. Sa gihimo, nagpa-print sila daghang pangyo, gibaligya. Asa naman to karon? It will destroy the body of Christ kung dili out of love. Out of money naman ang naitabo. Nakuha ninyo? Next. So, if you don't have love, do not exercise it in the body of Christ. O bitaw na nga dili ta mo kuan, like for example katutong una ana siya nga pastor, grabe jud kay nakita na nako ang panan-awon dinhi sa simbahan. Mao ba? Dinhi na ako nakita pastor nga madato tanan ang mga membro ani nga simbahan. Da. Mao ba? Ano ko siya? Yun sa may muna na. Paistorya ako di astubangan pastor. Yun sa may mo istoryahon. Tudluan nato ni sila karon aning kuan, kaning networking para tanan ng mga membro ani nga simbahan madato. Ayaw lang anak ko. Bawal ba yan na mustorya ka di astubangan og negosyo diha kay tanan na lang mamaligya og mga produkto diha sa simbahan. So sinitabo. Yan ako nga. Di jud pwede. So sinitabo ni hawa simbahan. Ngano man ang iyang motivation dili love kung dili kwarta ang iyang motivation. Klaro? Naba mo diha? So don't pretend that you love people. Mao gani na nga in Romans 12 verse 9, let love without hypocrisy. Ayaw jud kag pretend nga love nimo ang tao. Dapat genuine jud ang imuhang pag-love sa tao. Amen? Naba mo diha? Then iyang ingon diha, let love without hypocrisy. Abhor what is evil. Dapat i-hate daw nimo ang evil. And cling to what is good. If you want to avoid evil, start hating it. Ngano magbisyo pa man ka? Ngano man kay love man nimo, wala nimo gi-hate. Kung gusto jud ka mabag-o, for example, kung gusto ka maundang og shabu, i-hate nimo ang shabu. Ngano man nga, ano, unsa may mga naundang nimo karon, bisyo. Ngano naundang man ka, gi-hate naman nimo ang bisyo. Ngano ang uban balik-balik pa man sa bisyo. They love bisyo. They love sigarilyo. They love, ngano man, mo invest man sila kwarta, mo invest man sila time. They love it. Mo nang gingon diri,
You hate what is evil. Dili lang nimo i-avoid ang evil. Magsugod dapat sa hating, hate. Oh. Ngano magbalik-balik kag inom, ngano man love pa man nimong inom. Wala nimo gi-hate. Mo na ningon si Paul din eh. Hate what is evil. Klaro? So, kung ang hate ni Lord mo pud ang hate nimo. Napa mo diha? Ano no? Nganong ang uban ni undang naman pagkatsismusa? Nganong ang uban ni undang naman na og kanang pangdaot sa uban? They hate it na. Dili na nako, dili ko ganahan. Dili na ko ganahan manglibak. Dili na ko ganahan mangdaot. They hate it. Pero ang uban balik-balik palagi nga manglibak og tao. Ngano man? Ganahan man sila. Ganahan sila manglibak. Naba mo diha? Nganong ganahan man ka mag-think lustfully? Ay nganong nagahuna-huna pa man ka og lustful thought because you love to think lustful thought. Nganong ganahan pa, nganong musuko pa man ka? Dili gyapon mo undang imong kasuko. Ganahan man ka musuko. Oh. So magsugod yun na sa imong ganahan sa imong mind. That's why ingon ni Paul, you hate what is evil. Dili lang nimo likayan. Kung dili magsugod sa imong mind na i-hate nimo ang evil. Klaro? Nganong manikas pa man ka? Ganahan man ka manikas. Nganong mamakak man ka? Ganahan man ka mamakak. Pero kung dili kaganahan na mamakak, muundang jud kag pamakak. Kung dili kaganahan manikas, muundang jud ka manikas. Pwerte man ako katikasan tong una, nganong naundang man. Because, grasya sa Ginoo, I hate what is evil. Amen? Same po na karon sa tuwa. Imuha ng himuon nga lifestyle. Kung unsa ang hate sa Ginoo, i-hate po nimo. Kung unsang ganahan sa Ginoo, ganahan po nimo. Muna akong gingon sa inyo ha, be transformed by renewing your mind. Klaro? So ang mind nimo na renewed, ang ganahan ni Lord dili na pud ganahan na pud ka, ang dili niya ganahan, dili na pud ka ganahan. So hate what is evil, pero ang iyang gingon diha, cling to what is good. I-hate daw nimo ang evil o i-adapt nimo ang good nga gusto sa Ginoo. Klaro? Muna nga ang love nato sa matag usa asa na ta sa verse 10. Then i-explain na niya diri ni Paul, the love we have for one another must be one we express freely in the church. Asa na nimo ipakita una ang imong love, pakita nimo sa imong kauban sa simbahan. Kauban nato sa church. Sa mani, number 1, sa atong devotion with one another. Be devoted with one another in brotherly love. Give preference to one another in honor. Bisayaon na lang na ko ni. Hantod sa 13. Para maumanta. Kay kutob lang sa karon sa 13 kay parting taasan ni. Oh, mag-alas 7 na. Uyaw kay ning Romans 12 ba? 21 la ba yan ni kutob? Sa 21 lang ni kutob pero naabtan tag isa ka oras kapin. Thank you Lord. Sige, mag-enta ni. Romans 10, asa daw nimo express ang imong love? Isip managsuon kang Kristo, bisayaw na to. Maghigugmaay kamo. Isip nga mag-igsuon kang Kristo. Maghigugmaay gayod kita o magtinahuray sa usa-usa, magrenespeto ay sa usa-usa. Naapad na kay respeto sa matag usa. No? Dili nimo pwede bastuson ang matag usa. Dili ka pwede mag-take advantage sa imong mga kauban dinhi sa simbahan. Magtinahuray daw ta. Wa ninyo? Magtinahuray ta sa usag-usa. Magmakugihon kita
og dili ta magtinapulan. O, di daw ta magtinapulan. Magkugi daw ta. Og mga lagad kita sa Ginoo sa kinasing-kasing gayud. With love jud ang atong pagpangalagad. Dili pwede nga, ako na sad ang gisugo. Ako na po ang gisugo. Ako lang lagi permanente pastor, nga siya lagi wala lagi. Alangan ikaw may naigip ana. Siya lagi pastor, wala lagi. Ako lang lagi. Pasalamat ka kay gigrasyahan ka sa Ginoo. Dili na kasi reklamo. Amen? Og tungod kay aduna kitay paglaom nga maayo ang atong umaabot. Kinahanglan magmalipayon kita. Antuson nato ang mga kalisod, naadyo kalisod. Og mag-ampo kita kanunay. Oh. Tabangan nato ang mga anak sa Dios sa ilang mga kinahanglanon. So dapat priority nimo tabangan ang mga kauban nimo simbahan. Amen. Og dawaton, tabangan nato ang mga anak sa Dios sa ilang mga kinahanglanon, og dawaton nato sa ato ang panimalay ang mga dumuduong. So dapat hospitable ka. Dili pwedeng exclusive lang ang balay nimo sa inyo ha. Kung naay mo adto diha, nga kauban nimo sa simbahan, i-welcome nimo. Ano malipay gani ko sa inyo ano kay kuya kayong mapag-welcome sa uban kay napay libreng videokihan. No? Napay libreng pagkaon. But dili lang ka na. Especially kung need yun nila o ka ng help, you need to help them. Amen? Our love must manifested in all these ways. Hospitable ka, helper ka sa ila, naga-pray pod ka, which is mo man na naitabo na sa tuwa, kung na may mga na problema sa inyo gina-post ninyo diri. I-post ninyo diha sa kwan, sa to ang dynamic nga church. Kung magpa-pray mo, do not be prideful nga dili mo magpa-pray sa inyong mga gina-go through. Like for example, may problema nimo sa inyong kwan, sa imong anak, sakit, pamilya na, you ask prayer. Kay mo may giingon diri. Prayerful. Asa man na mag-manifest ang prayer, pray nimong matag-usa. Yung sa may pray nila sa imo kung di po ka magpaybalo. Amen. Una na natong GC dili lang puro selfie inyong ipang padala diha. Dili lang puro lang ka ng mga kwan, ng mga laag-laag ang inyong i-post diha sa GC. Pa-pray mo kung na ipa-pray diha. Kadagan nato prayer warrior. O man gingon diri. No. Mag-pray. Nanatay 3 PM prayer di pa-text ninyo diha before 3 PM. Then kabalo po daw ta mag-antos. Mo na dili pud mo sig pangutang diri sa atong mga kauban. Kay gingon gani mag-antos no. Basig tanan na lang inyong tiksan dinhi sa GC. Kini ugma si Harold akong tiksan. Sunod na lang si Tita Esther ako ang tiksan. Sunod si Arnel na pod adlaw. Kunya kung 100 ta dinhi diri sa simbahan, 100 pod ang nibuhi sa imuha, wala na ka kabalo mo antos o di nakakabalo magkugi. Ingon man diri pagkugi pod. Ayaw pag tinapulan. Kunya karon kay iyahang gikuha nga verse sa imuha. Pastor, ang gingon baya sa Romans 12, gingon baya ni pastor kani kaganiyang buntag nga magtinabangay kamo nga mga anak sa Dios. Tabangan daw ko nimo sa akong kinahanglanon. O mao ni imong gikot karon sa iya. Ala tama no? Asya. Pero mabantayan nimo tamad man jud ning batao, wala jud trabaho. Ang giingon pud baya igsuon, o mutabang ko sa imuha, dili ko mangwinta, hatag ko sa imuha. Pero pagbantay pud ka nga giingon baya sa Romans 10 sa mga previous pud nga verse padulong sa 11-12 anaw nimo giingon baya diri makugihon kita ug dili pud magtinapulan. Oh.
Kamusta man ka? Wala man ko nagtinapulan, te, o kuya. Kugihan gani kumutik sa inyo, ano? Ay, kanilang jud ako matabang sa inyo, ha? Anak lang gud ka. Amen? Let's pray. Lord, salamat kaayo sa imong pulong karong buntaga. Thank you, Lord, sa revelation ni mong gihatag sa amo, ha. Help us, Lord, nga ma-apply na mo ni in Jesus' name. Amen. Sige, kisay mo share.